Chapter 15. Bakit nadadamay siya sa init ng ulo ni Tyrone ngayon? May nagawa na naman ba siya para ikagalit nito? Ano bang nangyari sa'yo? Anong pinag-usapan niyo ni Owen para makita kang wala ng malay? Kuryoso niyang tanong. Napaatras si Zarina nang harapin siya ni Tyrone, salubong na salubong ang kilay nito at tila ba isang mabangis na hayop na handa ng lapain ang biktima niya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na iwasan mo si Owen? Kailan ka ba makikinig sa akin, Zarina? Hindi ka naman na bata para paulit-ulit na pagsabihan. Sinabi ko sa'yo na kapag ginugulo ka niya, sabihin mo sa akin. Napalunok si Zarina. Wala siyang ginagawa at hindi niya rin kasalanan kung bakit nilalapitan siya ni Owen pero bakit sa kanya nagagalit si Tyrone. We're just married because of business, Tyrone, pero bakit pati personal kung buhay pinapasok mo? Hindi ko kontrolado ang isip ng iba lalo na ng pinsan mo. Hindi ko mauutusan ang isip nila na layuan ako. Hindi kita pinapakialamanan sa mga ginagawa mo pero kung pagsabihan mo ako para muna akong sinasakal sa leeg. Ani ni Zarina sa mahinahong tinig. Inis namang napahilamo sa mukha si Tyrone sa kanya tinalikuran si Zarina at naupo sa sofa. Bakit ba masyado siyang apekado? Hindi maganda ang relasyon namin ni Owen at ayaw kong gamitin kanya laban sa akin. Kailangan ko pa bang ipaliwanag sa'yo ang lahat? Don't trust him dahil alam kong gagamitin ka lang niya laban sa akin. Blankong wika ni Tyrone saka siya tumayo at dumiretso na sa kwarto niya. Napapabuntong hininga na lang si Zarina. Sa tuwing nasisigawan siya ng ibang tao ay bumibilis ang tibok ng puso niya at tila ba binabalot na ang katawan niya ng takot na baka masaktan siya. Naupo na lang siya sa sofa. Palaisipan sa kanya kung saan nagsimula ang alitan ni Tyrone at ni Owen. Samantala naman, kunot na kunot din ang noo ni Owen habang nasa office niya. Tiningnan niya sa salamin ang sugat sa gilid ng labi niya dahil sa suntok ni Tyrone sa kanya. Damn it! Inis niyang saad. Mr. Fuentes, wika ng isang lalaki. What? Galit niyang tanong sa kanya hinarap ang lalaking pumasok ng office niya. Naupo naman siya sa swivel chair niya. Ano nang balita sa ipinapagawa ko sa'yo? May nangyayari ba o wala? Tanong niya. May ibinigay naman na USB ang lalaki sa kanya. Napataas ang libo ni Owen sa kanya tiningnan ang USB na ibinigay sa kanya. Anong gagawin ko dito? Masungit niyang tanong, diyan mo makikita ang skandal ni Tyrone Fuentes. Binayaran ko yan ng 2 milyon para makuha ko lang yan. Panoorin mo para maniwala ka. Sagot nito, napangisi naman si Owen sa kanya inilagay ang USB sa laptop niya. Pinanood niya ang laman na video nito at tuwang-tuwa naman siya sa nakikita niya. Tyrone has a scandal at kitang-kita sa video ang ginagawa nila. You did well. Ay zazend ko na lang sa bank mo ang pera mo. Huwag ka na munang magpapakita sa akin. Wika ni Owen. Umalis na rin ang lalaki. Itinaas ni Owen ang mga paa niya sa lamesa sa kanya isinandal ang likod niya sa swivel chair. Napapangisi na lang siya at tila ba hindi na makapaghintay na isiwalat sa lahat ang itinatagong skandal ni Tyrone. Katulad ng sinabi ko, hindi kita hahayaan na maging masaya. Hindi ko hahayaan na may makukuha ka sa kumpanya. I'm sure, Chairman will be mad at you oras na nakita niya ang video na to. Tuwang-tuwang saad ni Owen. Mahigpit niyang hinawakan ang USB. Hindi niya akalain na may makukuha siyang skandal ng pinsan niya. Alam niyang masasaktan si Zarina kapag napanood niya rin ang video ni Tyrone pero gusto niya talagang pabagsakin ang pinsan niya. Ano pa bang itinatago mo, Tyrone? Ani ni Owen saka siya muling ngumisi. Nang tumunog ang doorbell ni Zarina ay binuksan niya ang pintuan. Napakunot siya ng noo nang makita niya ang isang magandang babae. Is Tyrone here? Tanong nito saka ito dirdiretsong pumasok sa loob ng bahay nila. Nagtataka naman si Zarina kung sino ang babaeng naghahanap kay Tyrone, ngayon niya lang ito nakita. What do you need? Tanong niya. Umakyat sa hagdan ng babae at binuksan isa-isa ang pintuan ng mga kwarto nila. Sino ka ba? Ano bang kailangan mo kay Tyrone? Tanong niya. Isang dalaga pa ang babae, maganda, makinis ang balat at may magandang hubog ng katawan. Hinarap ng babae si Zarina at seryoso itong tiningnan. I need to see him, I'm his psychiatrist. Sagot nito. Napakunot ng noo si Zarina. Psychiatrist. Aniya pa.
Anong klaseng trauma ang meron si Tyrone para magkaroon din ito ng sariling doktor? Nang makita ni Tyrone kung sino ang kasama ni Zarina ay mabilis niyang hinayla ang doktor niya at pinalabas ito. "What are you doing here?" Seryosong tanong ni Tyrone. Inalis naman ni Shaina ang kamay ni Tyrone sa braso niya. "Your mom called me kaya nagpunta ako kaagad dito. I just want to know if you're fine." "I'm fine. I'm perfectly fine. I don't need you, leave." May diing wika ni Tyrone sa kanya isinarado ang pintuan ng bahay nila. Nang humarap na siya ay nakita niya si Zarina na nakatingin sa kanya. Bakas ang pagtataka sa mukha niya. Iniwas ni Tyrone ang paningin niya saka siya nagtungo ng kusina. Sinundan naman siya ni Zarina. "You have your own doctor too, a psychiatrist doctor. May trauma ka rin na hanggang ngayon natatakot ka pa ring maalala. Yun ba ang dahilan kung bakit tinutulungan mo ako? Naaawa ka lang sa akin?" Ani ni Zarina. Hindi naman nagsalita si Tyrone, nangguha siya ng tubig sa kanya iyon ininom. Tipid namang ngumiti si Zarina saka siya humugot ng malalim na buntong hininga. Ramdam niya ang kirot sa puso niya dahil umaasa siyang may kaunting nararamdaman para sa kanya si Tyrone pero awa lang pala ang nararamdaman nito para sa kanya. Bakit nga ba niya inisip na posibleng magkagusto sa kanya si Tyrone? May kailangan lang sila sa isa't isa kaya sila magkasama ngayon. Anyway, thank you for understanding me. Walang nakakaintindi sa akin dahil iniisip nilang pag-iinarte lang ang traumang meron ako. Hindi kita tatanungin kung anong nangyari sa'yo dahil alam ko kung anong pakiramdam kapag naaalala pa ang traumang pilit na kinakalimutan. Anas ni Zarina sa kanya tinalikuran si Tyrone. Napabuntong hininga na lang si Tyrone. Naiinis pa rin siya hanggang ngayon dahil sa mga picture na ipinakita ni Natalie sa kanya. Wala rin siyang balak sabihin kay Zarina kung anong trauma ang meron siya. Ayaw niya nang maalala yun dahil sinisisi niya ang sarili niya. Lumipas ang mga araw, nalalapit na ang birthday party ni Chairman Fuentes at marami itong magiging bisita. Iniisip ni Zarina kung anong magandang maireregalo niya sa lolo ng asawa niya. Hindi niya naman kilala ang mga ito at hindi niya alam ang mga gusto nila. Napabuntong hininga na lang siya dahil ang mga bagay na naiisip niyang iregalo sa chairman, alam niyang meron na ito at baka hindi niya naman afford ang iba. "Zarina, agaw etens yung wika ni Carrie." Bumalik naman sa wisyo si Zarina sa kanya tiningnan si Carrie. "Yes." Anas niya. Seryosong tiningnan ni Zarina si Carrie, humugot naman muna ng malalim na buntong hininga si Carrie. "Gusto ko sanang isama natin sa collection natin ang gown mo sa magiging fashion show sa Paris. Papayag ka ba?" Ani nito, nahihiya siya dahil maaga niyang hinusgahan si Zarina pero hindi niya akalain na pinagpala ang mga kamay nito. Ngumiti naman si Zarina, natutuwa siyang nagustuhan ni Carrie ang design niya. "Of course, no problem." Tuwang-tuwa niyang sagot. Ngumiti naman si Carrie dahil akala niya ay mahihirapan pa siyang kumbonsihin si Zarina. "Okay, I'll add your design in our collection." "Thank you, Zarina. Gusto ko sanang marami pa akong makitang mga design mo." Ngumiti at tumango naman si Zarina. Samantala naman, kunot noong tiningnan ni Natalia si Mateo dahil sa sinabi nito. "Seryoso ka ba sa sinabi mo? Pag-isipan mo munang mabuti ang desisyong bibitiwan mo, Mateo. I can't believe you." Wala pang masyadong experience si Zarina sa kumpanya para bigyan mo na siya kaagad ng mataas na posisyon. Hindi pa niya napapatunayan ang talent niya sa pagde-design, wala pa siyang napapatunayan sa design department tapos gusto mo siyang bigyan kaagad ng posisyon. "You're crazy?" Naiinis na namang saad ni Natalia. Ano pa bang gagawin niya sa design department? Hindi siya matututo sa mga dapat niyang gawin kung mananatili siyang parang isang trainee lang. "I will teach her," seryosong sagot ni Mateo nang hindi tinitingnan si Natalia. Hilaw namang natawa si Natalia. "Tuturuan mo si Zarina. You're unfair." Pinaghirapan ni Natalie ang posisyon na meron siya ngayon tapos tuturuan mo si Zarina. "Is it because she's your legal daughter?" Hindi na ako magtataka kung balang araw kay Zarina mo ibibigay ang buong kumpanya. Marami na kaming nagawa ni Natalie sa kumpanya na tapos si Zarina lang ang makikinabang. Hindi ako papayag. Bakas ang galit sa tinig ni Natalia. Tiningnan naman na siya ni Mateo. "Pantay lang ang pagtingin ko sa mga anak ko, Natalie. Si Natalie at Zarina ang mamamahala ng kumpanyang ito.
Gusto kong turuan si Zarina para matulungan niya na si Natalie sa mga mahihirap na trabaho. Hindi pagiging isang designer ang magiging role ni Zarina sa kumpanya, that's why I want to teach her. No, galit na sigaw ni Natalia. Hindi ako papayag. Hayaan mong paghirapan din ni Zarina ang magiging posisyon niya sa kumpanyang to. Hindi ko hahayaan na ipaparamdam mo sa anak ko na mas mahal mo ang anak mong si Zarina. May diin na saad ni Natalia sa kanya iniwan sa loob ng office si Mateo. Napapailing na lang si Mateo. Alam niya kung gaano katalino ang anak niyang si Zarina. Nakakasiguro siya na hindi mahihirapan si Zarina na pag-aralan ang mga dapat niyang gawin para mapahalaan niya ang kumpanya. Desidido na siyang bigyan kaagad ng mataas na posisyon ang anak niyang si Zarina. Galit namang inihagis ni Natalia ang mga papeles na nasa lamesa niya. Nagngingit-ngit sa inis ang mga ngipin niya. Sana hindi nakita hinayaang nakabalik sa katinoan. Hinayaan na lang sana kitang tuluyang nabaliw sa mental hospital. You're a threat, Zarina. Hindi ko hahayaan na sisirain mo lang ang lahat ng mga pinaghirapan ko. Hindi ako papayag na magkakaroon ka ng posisyon sa kumpanyang to. Sisiguraduhin kong mapipigilan ko ang daddy mo bago pa niya ibigay sa'yo ang posisyon na binabalak niyang ibigay sa'yo. Hindi ko hahayaan na mapapantayin mo ang anak ko. May diin na saad ni Natalia. Hinilot niya ang sentido niya. Kailangan niya ng mapabilis ang magiging kasal ni Owen at ni Natalie. Wala na siyang pakialam kung magiging sukob ang kasal. Kung meron mang mamalasin kay Zarina at Natalie, si Zarina yon. Kanina pa nakatitig si Zarina kay Tyrone at napapansin naman yun ni Tyrone kaya hindi siya makapag-focus sa ginagawa niya. May gusto ka bang sabihin? Tanong ni Tyrone sa kanya. Napabuntong hininga naman si Zarina sa kanya, iniwas ang paningin niya. Sa susunod na linggo na ang birthday ni Chairman. May ireregalo ka na ba sa kanya? Tanong niya na dahil ilang araw na itong gumugulo sa isipan niya. Nahihiya naman siyang pumunta sa birthday ni Chairman Fuentes nang wala man lang dalang regalo. Hindi mahilig sa regalo si Chairman kaya huwag ka nang mag-aksaya ng oras na mag-isip ng ireregalo sa kanya. Sagot ni Tyrone habang nakatuon ang paningin niya sa laptop. Pero nakakahiya naman kung pupunta tayo nang wala man lang dala. Alam mo ba kung saan siya mahilig? Napabuntong hininga si Tyrone sa kanya, inisip kung saan ba mahilig ang Chairman. Wala akong masyadong alam kay Chairman pero isa lang ang sigurado ako. Mahilig siya sa paintings, sagot na ni Tyrone para hindi na siya tanungin ni Zarina. Napatango-tango na lang si Zarina. Mahal ang mga paintings at siguradong mas gusto ng Chairman ang mga rare paintings. Kaya niya bang bumili ng regalo para sa Chairman? Hindi naman mahalaga kung may dala ka o wala, sarili mo na lang ang ihanda mo. Ani pa ni Tyrone. Hindi na lang umimik si Zarina at itinuon na lang ang atensyon niya sa pag-sketch. Kinabukasan, didiretso na sana si Zarina sa department nila nang makasalubong niya ang kanyang ama. Let's talk in my office. Ani nito sa kanya, tinalikuran si Zarina. Tahimik na lang na sumunod si Zarina. Kunot-noo namang nakasunod ang tingin ni Natalia sa mag-ama. Naikuyom niya ang kamao niya saka siya humugot ng malalim na buntong hininga. Hindi niya hahayaan na magkakaroon ng posisyon sa kumpanya si Zarina. Nang makapasok na si Zarina sa office ng kanyang ama ay naupo na siya sa sofa. Tahimik lang siya, kung ipapahinto sa kanya ng kanyang ama ang pag-iimbestiga sa nangyari sa kanyang ina noon, mas mabuti pang umalis na lang siya kesa ang mag-away silang dalawa dahil walang plano si Zarina na itigil ang pag-iimbestiga. May tiwala ako sa kakayahan mo, Zarina, huwag mo sanang hayaan na pagsisisihan ko ang desisyon ko. Wika ni Mateo na ikinakunot ng noo ni Zarina dahil hindi niya ito maintindihan. Nanatili siyang tahimik habang naguguluhan ang itsura niya. Humugot pa ng malalim na buntong hininga si Mateo. What do you mean? Tanong ni Zarina. I am planning to give you the position of director of the company. Masyadong malaking responsibilidad ang ibibigay ko sa'yo, but don't worry, I'll teach you sa mga dapat mong gawin. Kaya mo bang panindigan? Can you promise me to do your responsibility? Alam kong malaki ang tampo mo sa akin pero hindi ko ibinibigay sa'yo ang posisyon dahil sa guilty pero dahil malaki ang tiwala ko sa'yo. If I will give you the position of the director, maipapangako mo bang magagawa mo ang mga trabaho mo? Seryosong wika ni Mateo. Nakatitig lang naman si Zarina, bahagyang nagulat sa biglaang desisyon ng kanyang ama lalo na at wala pa siyang isang buwan sa kumpanya.
Wala pa rin siyang maayos na experience. Iniwas ni Zarina ang paningin niya saka siya bumuga ng hangin. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maaawa sa sarili niya. Pakiramdam niya ay gusto lang bumawi sa kanya ng kanyang ama at tila ba nagigilty lang ito. Suhol ba ito ng kanyang ama para tumahimik na siya at kalimutan na lang ang mga nangyari sa nakaraan? Kinausap niyo na ba si Tita Natalia about this? What did she say? Kuryoso niyang tanong dahil sigurado naman na hindi papayag ang stepmom niya sa bagay na to. Hindi ko na siya kailangang kausapin. Desisyon ko to, you're my daughter and you have rights in this company. Kung hindi pa kita bibigyan ng malaking responsibilidad sa kumpanya na to, kailan pa? Kayong dalawa ni Natalie ang mamamahala sa kumpanya na to kaya dapat lang natulungan mo na rin siya. Palihim nang umisi si Zarina. Sigurado siyang manggagalaiti sa galit ang stepmom niya. Kailan mo balak ay anunsyo? Tanong ni Zarina pinagsalikop naman ni Mateo ang mga kamay niya sa kanya tiningnan sa mga mata ang anak niya. Ihanda mo lang ang sarili mo, anytime soon iaanunsyo ko na sa board of directors ang posisyon na ibibigay ko sa'yo. Sagot ni Mateo. Napatango na lang si Zarina. Nang matapos ang pag-uusap nila ay lumabas na si Zarina sa office ng kanyang ama. Blanko niyang tiningnan si Natalia na tila ba kanina pa nasa labas ng opisina. Hindi niya na ito pinansin at nilampasan na lang ito. Naipilig ni Zarina ang ulo niya. Hindi ba panaginip ang sinabi sa kanya ng kanyang ama? Seryoso ba talaga ito na ibigay sa kanya ang posisyon ng isang director? Pabalik na sana si Zarina sa department nila nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Melanie. I'm here at the pastry shop in front of the company. Come and meet me, wika nito. Nagtataka man si Zarina kung anong pakay ng baynan niya ay pinuntahan pa rin niya ito. Nang makarating siya sa pastry shop ay hinanap niya kaagad si Melanie. Seryoso naman ito at tila ba handa ng lapain ang mabibiktima niya. Napapaisip siya kung may nagawa ba siya pero wala naman siyang maalala. Matamis siyang ngumiti saka siya umupo nang malapitan niya si Melanie. May nangyari po ba? Magalang niyang tanong dahil bakas ang galit at inis sa mukha ni Melanie. Seryosong nakatingin si Melanie kay Zarina, salubong na salubong pa ang mga kilay nito. Hindi ka ba marunong makontento o pinipili mo ang lalaking mapapakinabangan mo? Ano ba talagang kailangan mo sa pamilya namin? May diin na saad ni Melanie. Napakunot naman sa pagtataka si Zarina. Pasensya na po, ma'am, pero may nagawa po ba ako? Don't call me mom. Hindi mo deserve yun for deceiving my son. Nakagat ni Zarina ang pang-ibaba niyang labi. Akala niya ay okay na sila ng baynan niya pero anong nangyari? Naguguluhan siya. I'm sorry, Mrs. Fuentes, pero pwede ko po bang malaman kung anong nagawa ko para magalit kayo sa akin? Napasinghap si Zarina nang tapunan siya ni Melanie ng tubig sa mukha. May ice cube pa ito na tumama rin sa mukha niya. Nanatili naman siyang kalmado sa kanya pinunasan ang mukha niya. Pinakasalan mo ang anak ko para mapalapit ka sa Fuentes pero ngayong nalaman mong mas close si Owen kay Chairman Fuentes, si Owen naman ngayon ang nilalandi mo. Ani ni Melanie, humugat ng malalim na buntong hininga si Zarina sa kanya lakas loob na sinalubong ang galit na mga mata ng baynan niya. Akala niya okay na ang lahat pero hindi pa pala. Sigurado siyang may taong some-ire sa kanya para magalit ng ganito ang baynan niya. Bahagya siyang ngumiti na ikinainis ni Melanie na tila ba nakikipagbiruan siya. Mrs. Fuentes, hindi ko alam kung anong nakarating sa inyo pero walang katotohanan ang sinasabi nila tungkol sa akin at kay Owen. Alam niyo naman po siguro ang dahilan kung bakit palaging nasa kumpanya namin si Owen. Wala kaming ginagawa ni Owen. Ano po bang nakarating sa inyo para magalit sa akin? Wala po akong planong mahalin ang sinuman sa dalawang Fuentes. Matapang niyang sagot. Naguluhan naman si Melanie pero nanatiling salubong ang mga kilay niya. Humugot ng malalim na buntong hininga si Zarina saka siya nanguha ng tissue at pinunasan ang sarili niya. Kinuha naman ni Melanie ang cellphone niya sa kanya ipinakita kay Zarina ang mga picture nila ni Owen na magkasama. May picture din silang dalawa na nasa klinik at dahil masyadong malapit ang mukha ni Owen sa kanya, mapagkakamalan mo talagang may relasyon silang dalawa. Tipid na ngumiti si Zarina. Ito po ba ang dahilan kung bakit nanggagalaiti kayo sa galit at sinugod ako dito? Tanong niya hindi naman sumagot si Melanie kaya napatangu-tango si Zarina. Base pa lang sa mukha ng mother-in-law niya ay ito nga ang dahilan.
Si Natalie po ba ang nagbigay nito sa inyo? Pinagkakatiwalaan niyo po ba siya at pinaniniwalaan? Alam niyo naman pong hindi maganda ang relasyon namin ng kapatid ko at sigurado akong gagawin niya ang lahat para sirain ang pangalan ko lalo na at siya dapat ang ikinasal kay Tyrone at hindi ako. Saad niya, nanatiling tahimik si Melanie kaya nagpatuloy si Zarina sa pagpapaliwanag. Gusto ko lang pong linawin kung bakit hawak-hawak ako ni Owen sa bewang at kung bakit sobrang lapit ng mukha niya sa akin. Nahihilo po ako dyan at nawalan ng balanse. Nakita ako ni Owen kaya nilapitan niya ako at idinala sa klinik. Kinapa niya ang noo ko kung mainit ba ako kaya malapit siya sa akin. Alam ko naman pong nag-aalala kayo na baka traidorin ko ang anak niyo. Hindi ko po yun gagawin. Pinalaki niyo ng tama si Tyrone, naturuan ng mga magagandang asal, alam niya kung paano ako igalang bilang babae. Pakiramdam ko safe na safe ako kapag si Tyrone ang kasama ko. Siya lang ang nakakaintindi sa akin at sa sitwasyon ko kaya paano ko magagawang traidorin ang anak niyo. Nang malaman ni Tyrone na nakipagkita ang kanyang ina kay Zarina ay mabilis niyang pinuntahan ang mga ito. Napakunot ng noo si Tyrone nang makita niyang basa ang damit ni Zarina habang bakas ang galit sa mukha ng kanyang ina kaya mabilis niyang nilapitan ang mga ito. "What are you doing, Mom?" Tanong niya sa kanyang ina sa kanya tiningnan si Zarina. Buong tapang na sinalubong ni Zarina ang tingin sa kanya ni Melanie. Hinawakan na ni Tyrone sa kamay si Zarina sa kanya ito pinatayo. "Let's go," wika ni Tyrone sa kanya tiningnan ng kanyang ina. "Kung galit kayo kay Zarina, ako ang kausapin niyo. Ano bang dahilan para kausapin niyo siya?" Tanong niya rito. Hindi naman siya sinagot ng kanyang ina. Hinayla niya na si Zarina para umalis pero muli pang hinarap ni Zarina si Melanie. "You have a wonderful son, Mrs. Fuentes, and I am happy that I met him. Thank you for giving birth to someone like him in this world." Dugtong pa ni Zarina sa sinabi niya kanina. Napakunot naman ng noo si Tyrone sa kanya tiningnan si Zarina. Minsan pang nginitian ni Zarina si Melanie bago siya sumama kay Tyrone palabas ng pastry shop. Natahimik si Tyrone dahil wala siyang kaalam-alam sa pinag-uusapan ng asawa niya at ng kanyang ina. Napabuntong hininga na lang si Melanie nang maiwan na siya ng mag-isa. Sa mga sinabi ni Zarina tila ba biglang nawala ang galit na nararamdaman niya. Only son lang si Tyrone at ayaw niyang ginagamit lang ito ng ibang tao. Ayaw niya nang masaktan ang anak niya. Nang makabalik naman na si Tyrone at Zarina sa loob ng kumpanya ay nilingan ni Tyrone si Zarina. Curious siya sa pinag-usapan ng mga ito para magpasalamat si Zarina kay Melanie. "Are you okay? May extra shirt ka ba rito?" Tanong ni Tyrone habang nakatingin siya sa basang damit ni Zarina. "Hindi naman masyadong basa, matutuyo din yan mamaya. Ano nga palang ginagawa mo rito? Parang nagmamadali ka pang mapuntahan kami. Balak ba akong patayin ng mommy mo para mag-alala ka ng ganyan?" Natatawang pang-aasar ni Zarina. Hindi niya inaasahan na pupuntahan siya ni Tyrone. "Nalaman ko lang na galit siya at gusto kanyang puntahan." "Did she hurt you? Ano bang sinabi niya sa'yo? Masungit lang sigurong tingnan ng mommy mo pero mahal na mahal ka nun. She's just worried na baka traidorin kita at si Owen ang piliin ko. May nag-send sa kanya na picture namin ni Owen kaya siguro pinuntahan niya ako kaagad para kausapin." Sagot niya. Tyrone just hissed. "Kausapin? But look at yourself." Inuna niya na naman ang galit niya bago niya inalam kung anong totoo. "This is one of the reason kung bakit ayaw kong lumalapit ka kay Owen. Iba ang iisipin ng ibang tao tungkol sa iyo kaya hanggat kaya mong umiwas ka." Ngumiti at tumanggo na lang si Zarina. Pakiramdam niya umaapaw ang kasiyahan sa puso niya dahil may tao nang masasabi niyang kakampi niya at matatakbuhan niya sa oras ng pangangailangan. Sana lang ay hindi magbago si Tyrone at kapag dumating na ang araw na kailangan na nilang maghiwalay, masaya siyang nakilala niya ang katulad nito. "Go back to your office, susunduan kita mamaya at sa labas na rin tayo kumain." Ani ni Tyrone na ikinatango ni Zarina. Napalunok si Zarina nang halikan siya ni Tyrone sa noo bago ito umalis. Nakita naman yun ni Natalie kaya napapairap na lang siya. Nang makalayo na si Tyrone ay nilapitan ni Natalie si Zarina. "Masaya ba ang maging isang Fuentes? Kunwari ka pang wala kang gusto kay Tyrone, sa itsura at ngiti mo palang halatang may gusto ka sa kanya."
Ginamit mo pa kami ni Austin para lang pagtakpan ang kataksilan mo. Mapait na saad ni Natalie kaya napangisi si Zarina. Kung sa tingin ni Natalie ay magpapapi pa si Zarina sa kanya ngayon, nagkakamali siya. Wala na siyang panahon na makipagplastikan pa at sawang-sawa na rin siyang maging alipin at walang magawa kundi ang kawan ang sarili. Sa lahat ng ginawa mo, nagpapasalamat talaga ako sa iyo sa pang-aagaw mo kay Austin. Halos ibigay ko kay Austin ang mundo noon, sa kanya na lang umiikot ang oras ko. Akala ko hindi ko kakayanin kapag nawala siya sa akin pero may mas maganda palang buhay na naghihintay sa akin. You're a blessing in disguise. Nakangiting saad ni Zarina sa kanya kinindatan si Natalie. Umismid lang naman si Natalie. Gusto ni Daddy na sumama ka sa family dinner bukas. Kung ako lang ang masusunod, ayaw kong sumama ka pa, then tell that to Dad, huwag ka sa akin magreklamo. Pagpuputol ni Zarina sa sasabihin ni Natalie. Napapairap na lang si Natalie, ngayon niya lang nararanasan ang kamalditahan ng kapatid niya dahil nasanay siya rito na para itong isang tanga, walang sariling desisyon at mabilis mauto. Akma na sanang aalis si Zarina nang magsalita si Natalie na ikinahinto niya. Gusto niyang kumplito tayong harapin ang pamilya ng mapapangasawa ko. Saad ni Natalie. Nagsalubong ang mga kilay ni Zarina, masyado yatang mabilis para pag-usapan ngayon ang magiging kasal ni Natalie at sino naman ang nahanap nilang maging groom nito. Ikakasal ka na. Isang buwan pa lang ang nakalipas simula nang ikasal ako tapos gusto mong sumunod ka agad. Kunot noong wika ni Zarina, pumayag ba dito ang kanilang ama? Bakit parang masyado silang nagmamadali? Anong gusto mong gawin ko? Maghintay pa ng isang taon bago magpakasal. Naniniwala ka sa mga pamahiin na yan. Kung mamalasin man sa atin ang isa, ikaw yun. Kung ayaw mong pumunta sa dinner bukas, ikaw na ang baalang kumausap kay Dad. Sinong groom mo? Si Austin ba? Tanong pa ni Zarina. Ano bang pakialam mo? Sa tingin mo pakakasalan ko ang lalaking tira-tira mo na lang. Hindi ako hayop na kakainin ang tira-tira ng iba. Pumunta ka kung gusto mo pero mas mabuti naman kung huwag na lang. Huwag mo ring isasama ang asawa mo, he's not invited. Masungit na saad ni Natalie sa kanya tinalikuran si Zarina. Pakiramdam ni Zarina may pinaplano ang mag-ina. Bakit nila minamadali ang kasal ni Natalie at sino naman ang mapapangasawa nito? Siguradong hindi maghahanap ang stepmom niya ng mapapangasawa ni Natalie nang hindi nila ito mapapakinabangan. Napapailing na lang si Zarina. Nahihirapan man siya ngayon na pabagsakin ang mag-ina sisiguraduhin pa rin niyang mailalabas niya ang bago ng mga ito. Pagsapit ng hapon ay sinundo ni Tyrone si Zarina at gaya ng sinabi nito kanina, sa isang luxury restaurant sila kumain. Tula lang nakatingin si Zarina sa menu dahil iniisip niya kung pupunta ba siya sa family dinner nila bukas. Parte na rin ng pamilya nila si Tyrone pero bakit hindi siya imbitado? May order ka na ba? Agaw Athens yung tanong ni Tyrone. Bumalik naman sa wisyo si Zarina sa kanya tiningnan si Tyrone at muling ibinalik ang paningin sa menu. Okay na sa akin ang isang steak, pasta at vegetable salad. Aniya na inilista naman kaagad ng waiter. Wine, you want? Tanong ni Tyrone. Isa lang, sagot niya naman. Nang masabi nila ang mga order nila ay umalis na ang waiter para ibigay sa kusina ang mga order nila. Kanina ka patulala, may gumugulo ba sa isip mo? Kuryoso ng tanong ni Tyrone. We have family dinner bukas, iniisip ko kung pupunta ba ako o hindi. Sagot niya, para saan ang family dinner niyo? Alam ni Tyrone na hindi sila magkakaroon ng family dinner kung walang dahilan. Sasama raw sa family dinner ang pamilya ng magiging asawa ni Natalie. Pag-iisipan ko pa kung pupunta ako lalo na kung hindi naman kita maisasama. Member ka na rin ng pamilya namin pero hindi ko alam kung bakit ayaw kanilang isama kita. Sagot ni Zarina saka siya napabuntong hininga. Ikakasal ngayong taon si Natalie. Isang buwan pa lang ang nakalipas nang ikasal tayo Hindi pinansin ni Tyrone ang sinabi ni Zarina na ayaw siyang isama sa family dinner nila. Hindi ko rin alam, wala na akong pakialam sa desisyon nila sa buhay. Hindi siguro mahalaga sa kanila ang pamahiin dahil ikinasal lang naman tayong dalawa dahil sa business and I'm sure dahil din sa business kung bakit ikakasal si Natalie. Hindi naman panghabang buhay ang pagsasama natin kaya hindi na siguro nila inisip ang mga pamahiin na yan. Saad ni Zarina saka siya nagkibit balikat.
Nagsalubong naman ang mga kilay ni Tyrone. Bakit hindi niya nagustuhan ang mga sinabi ni Zarina? He wants a divorce pagkatapos makuha ni Zarina ang lahat ng gusto niya, pero bakit naiinis siya kapag nababanggit ni Zarina na maghihiwalay din silang dalawa? Nang dumating na ang mga order nila ay pansamantala silang natahimik. Hinintay na muna ni Tyrone na umalis ang waiter bago siya muling nagsalita. Do you have a plan to get married again kapag nag-divorce na tayo at kapag nakuha mo na lahat ng mga gusto mo? Tanong niya habang hinihiwa ang in-order ni Zarina na steak. Hindi ko alam, depende siguro yun kapag may tao pang nagmahal sa akin at tumanggap, pero sa ngayon, sapat na sa akin ang mga anak ko, makuha ang hastiya para kay mommy at mabawi kung anong akin. Hindi ko pa iniisip ang bagay na yan dahil marami pa akong dapat unahin na gawin. Ang gusto ko rin ay yung lalaking matatanggap ng buo ang mga anak ko. Mabilis na sagot ni Zarina. Mahigpit na hinawakan ni Tyrone ang kutsilyo na hawak niya. Nang matapos niyang hiwa-hiwain ang steak ay ibinigay niya na ito kay Zarina. Thank you, matamis na saad ni Zarina saka siya nagsimulang kumain. Can we just make it real? Wika ni Tyrone. Natigil sa pagmuya si Zarina dahil sa pagtataka. Ang alin? Inosente pa niyang tanong. Humugot ng malalim na buntong hininga si Tyrone sa kanya, tiningnan sa mga mata si Zarina. This relationship, sagot ni Tyrone na ikinaawang ng labi ni Zarina. Mabilis niyang iniwas ang paningin niya at tila ba biglang uminit ang mga pisngi niya. Hilaw siyang tumawa na para bang ayaw paniwalaan ang sinabi ni Tyrone. What is he thinking? Iniwas ni Zarina ang paningin niya saka siya tumikim. Kinuha niya ang tubig niya sa kanya iyon ininom. Hindi niya alam kung anong isasagot niya kay Tyrone. Masyado siyang nabibigla sa mga sinasabi ni Tyrone. Is he serious? Ang usapan lang nila ay tutulungan nila ang isa't isa at maghihiwalay din kapag nakuha na nila ang mga gusto nila, pero bakit biglang nagbago ang isip ni Tyrone? Masyado bang padalos-dalos ang desisyon ko? Hindi naman kita pipilitin, hindi mo rin kailangang sagutin ang tanong ko ngayon. Maybe, I'm just confused. Or I just pity you. Casual na saad ni Tyrone sa kanya, pinagpatuloy ang pagkain niya. Nanatili namang tahimik si Zarina pero ang puso niya, hindi niya na maintindihan. Pakiramdam niya ay nakikipag-unahan na ito sa marathon. Muli siyang kumain pero hindi niya na magawang tingnan si Tyrone. Totoo ba ang mga narinig niya? Hindi ba siya nabibingi? Katatapos lang ng heartbreak niya at hanggang ngayon ay masakit pa rin yun sa kanya dahil minahal niya rin ng totoo si Austin. Paano kung paglaruan na naman ang puso niya? Paano kung masaktan na naman siya? Ipinilig ni Zarina ang ulo niya. Malinaw naman ang sinabi ni Tyrone na baka kinakaawaan lang siya nito dahil sa nangyayari sa kanya. Hindi dapat siya mabilis maniwala at magtiwala dahil baka sa huli siya rin ang masasaktan. Nang matapos ang dinner nila ay umuwi na rin silang dalawa. Dumiretso si Zarina sa loob ng kwarto niya, sinundan na lang siya ng tingin ni Tyrone. Napapasapu na lang si Tyrone sa noo niya. Bakit mo ba sinabi yun? Nababaliw ka na, ani ni Tyrone sa sarili niya. Tila ba pinagsisisihan na nasabi pa niya yun kay Zarina. Okay ang relasyon nilang dalawa, paano kung iwasan siya ni Zarina at hindi na ito maging komportable sa kanya? Napapailing na lang si Tyrone sa sarili niya. Pumasok na rin siya sa kwarto niya saka siya dumiretso sa bathroom para malamigan ang buong katawan niya. Hindi siya makapaniwalang nasabi niya yun. Ang mga sinabi niya tungkol kay Zarina ay kinain niya rin. Kaya niya bang maging instant daddy kapag nakuha na nila ang mga anak ni Zarina? Hinayaan ni Tyrone ang paglandas ng tubig sa katawan niya habang malalim ang iniisip niya. This is just a contract marriage. Why did you fall in love with her? Ani ni Tyrone sa sarili niya. Napahilamo siya sa mukha niya at napapabuntong hininga. Hindi pa rin siya sigurado sa nararamdaman niya para kay Zarina. Paano kung naaawa lang talaga siya rito? Paano kung may pagkakapareho lang sila sa buhay? Ayaw niyang manakit ng damdamin ng iba, lalo na kung hindi niya naman ito kayang panindigan. You're a jerk, Tyrone. Naiinis na saad ni Tyrone sa sarili niya. Nakatulala namang nakatingin si Zarina sa kisame nang matapos siyang maligo. Paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ni Tyrone sa kanya. Ano ba dapat ang maging reaksyon niya? Ano ba dapat ang isagot niya? Maging siya ay nalilito na rin. Masyado bang mabilis para mawala ang nararamdaman niya para kay Austin? Masyado bang mabilis na magmahal siya ulit?
Inis na isinubsob ni Zarina ang mukha niya sa unan saka siya sumigaw at isinipa-sipa sa kama ang mga paa niya. Pakiramdam niya teenager pa siya dahil sa nararamdaman niya ngayon. Wala na talagang pinipiling panahon kapag puso ang nagmahal. Masyadong mabilis ang lahat. Malinaw niya ring sinabi na baka naaawa lang siya sa iyo, so don't take it seriously, Zarina. Ikaw lang ang masasaktan. You should focus sa goal mo. Umalis ka sa bahay niyo para makuha ang lahat ng sayo, hindi para maghanap ng ibang mamahalin. Don't be stupid. Naiinis na saad ni Zarina sa sarili niya nang makaupo siya. Sinuntok pa niya ang yakap-yakap niyang unan. Wake up, Zarina. Hindi ka na dapat magpapaloko pa. Kung magmamahal ka man ulit, yun ay ang lalaking mamahalin din ng totoo ang mga anak mo. Panenermo niya sa sarili niya. Bigla namang nawala sa isip niya ang tungkol sa sinabi ni Tyrone nang maalala niya ang mga anak niya. Kumusta na kaya ang mga ito? Hindi niya alam kung malulusog pa ba ang mga anak niya. Wala siyang kasiguraduhan kung ano nang nangyayari sa mga ito sa araw-araw, tapos nagagawa pa niyang maging masaya. Napabuntong hininga si Zarina. Nagi-guilty siya, pakiramdam niya wala siyang karapatan na maging masaya hanggat hindi niya nakukuha ang mga anak niya. Muling nahiga si Zarina at natulog na lang. Uunahin pa ba niyang isipin ang sinabi ni Tyrone gayong marami siyang dapat gawin? Kinabukasan, napahinto si Zarina sa ginagawa niya saka siya napabuntong hininga. Nahihiya siya kay Tyrone kung hindi niya ito isasama sa family dinner nila. Tyrone is part of their family now dahil asawa niya ito, pero bakit hindi siya imbitado sa dinner? Sino ba ang nagdesisyon na huwag siyang sumama? Saang pamilya na bibilang ang magiging asawa ni Natalie? I'm sure hindi yun basta-bastang pamilya dahil hindi naman papayag kaagad si Natalie sa kasal na yun kung hindi niya gusto ang magiging asawa niya. Palaisipan pa rin kay Zarina kung sino ang mapapangasawa ni Natalie. Napapailing na lang si Zarina dahil masyado yatang nagmamadali ang stepmom niya para ipakasal si Natalie. Kinuha niya ang cellphone niya para sana i-message si Tyrone, pero may message na pala ito sa kanya. Hindi kita masusundo mamaya, I have a meeting with a foreign client kaya mail late ako ng uwi. Ay papasundo na lang kita kay Ronald, and if you're going to attend your family dinner tell Ronald to wait you outside of your house. Wika nito. Hindi na lang nag-reply si Zarina, sapat nang nakita ni Tyrone na nabasa niya na ito. Nang sumapit na ang hapon ay inayos na ni Zarina ang mga gamit niya. Uuwi muna siya bago pumunta sa bahay nila. Kung didiretso siya sa bahay nila ay baka ipahiya pa siya ng stepmom niya sa harap ng pamilya ng magiging fiancé ni Natalie kapag hindi man lang siya nakabihis ng maayos. Dumiretso siya sa bathroom at naligo na. Nang matapos siya ay humarap siya sa salamin niya para ayusin ang sarili niya. Naglagay lang siya ng light makeup para maging presentable siyang tingnan. Ano bang gagawin niya sa family dinner nila? Sigurado naman siyang mananahimik lang siya dun at kakain. Kung sabagay, kasama si Natalie at ang stepmom niya sa dinner nila noon nang siya ang ikakasal. Marahil yun din ang gusto ng daddy niya, ang kompleto sila bilang pamilya kapag haharapin ang pamilya ng magiging asawa nila.